So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So ngayon po mga kababayan, kaya naman pala. So kung naalala nyo po, dating hitman po ni Digong na si Edgar Matubato ay tumakas nga ng Pilipinas. Pero bago ito tumakas ng Pilipinas, no, kakabalita lang, ngayong araw lang to, January 6. January 5, January 6 na balita ng New York Times. So tumakas daw itong si Edgar Matubato na dating hitman ni Digong, no, sa extrajudicial killings or AJK sa Davao, ay tumakas ito, pumunta ng ibang bansa. Hindi natin alam kung pupunta ba ito ng ICC, no? Kasi actually gumamit daw ito ng ibang pangalan, and din yung status, yung kanyang occupation, pinalitan daw bilang hardinero, at saka hindi din ito namukhaan ng immigration, no? Hindi siya namukhaan ng immigration, kaya nakalusot ito. And according nga dito sa New York Times, according nga sa New York Times ay dalawang pari daw na Katoliko ang tumulong nito para makalabas. And bago nga daw ito lumabas, meron pang sinasabi ito na there was no time to explore the other suspected mass graves, so mga nilibingan na mga pinapatay ni Digong at mga pinapapatay ni Digong inuutos kay Edgar Matubato. So hindi na daw niya matandaan kung saan nilibing, at saka hindi na nga daw niya maaalala kung saan at kung anong lugar nila binabaon yung mga pinapatay nila. And then nagsusuri pa nga siya, no? At then according sa kanyang pagpatay noon sa utos ni Digong ay tumatanggap siya ng sahod, no? Tumatanggap siya ng sahod na $100 or equivalent to 5,000 pesos mula sa City Hall, no? At bukod doon, sabi pa nga niya, actually ito po yan, no? Ayan, si Matubato had new name and new job, sharing sheep and feeding chicken, no killing anymore, he said. At least 2 other members of the Davao Death Squad had already made their way overseas to be witness for the ICC. So, pupunta nga, no? Ayan, no? To be witness for ICC kasama ni Las Cañas. So, ito, at least 2 other members of the Davao Death Squad had already made their way overseas to be witness for the ICC. Ayan. He was aching for his chance too. Diba? His declining health added urgency. Although Matubato, ayan, cannot read, he understood the irregular jogs of his electrocardiogram, sign of a troubled heart. Ayan. So, nakalagay pa nga dito, sabi ni Matubato na meron daw silang pupuntahan, no, na utos daw ni Digong, at pupunta daw si Laila de Lima at that time, kasi actually si Laila de Lima is Justice Secretary, no? Si Laila de Lima at that time. So meron daw inutos si Digong na pagpunta daw ni de Lima, papatayin, kasi isa daw si de Lima dito. We waited but de Lima never came. Mr. Matubato said, we failed in our mission. So meron daw utos si Digong na pupuntahan daw nila, no, yung kung saan si de Lima pupunta, kaso na-failed daw sila sa pagpunta kasi nga daw hindi dumating si de Lima. Ayun, so kasali pala si de Lima sa listahan ng mga ipapatumba ni Duterte. Kaya naman pala, eto si de Lima, ayan, no, galit na galit ngayon. So pakinggan niyo po si de Lima. Ito po. Pupunta si Duterte sa Laod Quarry para siguraduhin na yung nga ang target at para manood sa pag-chop-chop ng bangkay. Minsan siya rin mismo ang pumapatay. Nag-cite siya ng one example that happened in 1993. Nainkwento daw nila yung isang NBI agent ng pangalan Hamisola. Sinita siya ni Police Chief Inspector Pavo, sabay sigaw ng sa'yo tong daan. Binaril niya si Pavo sa kamay at sa binti hanggang bumagsak. Pinagbabaril na rin namin pero magaling gumulong-gulong yung NBI sa ilalim ng sasakyan. Nahirapan kami pero tinamaan rin namin. May tumawag sa grupo namin kay Mayor. Pagdating ni Mayor, inuus niya ang 2 magazine ng kanyang Uzi sa katawan ng NBI agent.
Halos 200 balang binuhos sa NBI agent, M14, 45, tsaka Armalite. Overkill talaga. Walang kaso na nangyari kasi kinausap ni Mayor si Director Hernandez ng NBI Davao. That is from this complaint affidavit as filed with the Office of the Ombudsman. Diba? Oh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, grabe po talaga ang ginawa ni Digong. Biruin nyo, saan po ba yan makukuha ni Dilima? Lahat po yan ay, syempre ginastusan ni Dilima yan para makita talaga. Marami daw nagpa-file ng complaint or yung complaint affidavit mula sa ombudsman. Yan po ay, hindi natin alam kung sinong nag-complain ha. Hawak lang po yan ni Dilima na pinapapatay daw no, ni Digong yung isang NBI secret agent. Kaso lang, ang nangyari is, hindi daw ito nag-success. Si Digong pa daw mismo ang bumaril at halos 200 kabala ang pinabuhos ni Digong at talagang overkill. Kung sa ML pa yun, you have slain enemy, double kill, triple kill, maniac, savage. Salvage ang labas ng NBI secret agents. So, ngayon mga kababayan, isa din pala itong si Laila de Lima, no, nasa listahan ng listahan ni Digong sa extrajudicial killings para ipapatumba. My God, naku po. Mga kababayan, actually ito mga kababayan, in-screenshot ko lang po yan, yung picture na yan sa news, frontline news ng TV5 na kung saan sinasabi nga yan dito ng TV5 na kung saan si Laila de Lima ay isa sa nasa listahan na ipapatumba nga daw ni Digong, no, ayon kay Matubato. Naku po, ito po oh, frontline news. Ito, hanapin natin ha para hindi po kayo hindi po kayo ma-fake news. So ito, hanapin natin News 5. News 5, Frontline News. Videos. Ayan, nandito oh. Pakinggan nyo po. Ay, paparinig po natin sa inyo. Hindi ko na lang po siguro i-play kasi makaka-copyright. Sinasabi na kalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Matubato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Meron daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad. Ayon kay Matubato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa dami nila. Ayon sa ulat ng New York Times, sinabi ni Matubato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag ng Superman, ang code name daw ni dating Mayor Duterte. Sinisweldoan daw siya sa City Hall ng higit 5,000 piso. Iba pa yan sa natatanggap niyang sobre na may pera sa kada kanyang mapapatay. Sinabi ni Matubato na kasama si Noy Commission on Human Rights Chairperson Laila de Lima sa kanilang hit list. Nakatakda raw sana nilang barilin si de Lima na magpunta ito sa Laut Quarry sa Davao City para imbestigahan ang umunoy mga mass grave ng DDS doon. Pero hindi raw sila nakalapit kay de Lima kaya't hindi sila nagtagumpay. Mga kapatid, Edling... So yun po yun ha mga kababayan, klarong-klaro. Grabe po talaga kasama. Diba? Grabe kasama mga kababayan ang ginawa ng dating presidenteng Digong. Kasi actually kung hindi totoo ito, dapat kasuhan nila itong si Matubato. Diba? Yung problema nga lang ngayon, tumakas, gumamit ng ibang pangalan, nakalabas, papunta ng ICC nga ba? Naku. Oo, nakalagay nga dito sa New York Times na lumabas nga daw ito gumamit ng ibang pangalan or ibang identity, tinulungan daw ito ng 2 paring Katoliko, tapos magwi-witness yata papunta ng ICC sa Amerika. Naku po mga kababayan. So yun naman po no, yung ating reaction video ngayon. Naloko na. Si de Lima kasali pala doon sa hit list ng Davao Death Squad. Patay. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.